Ang kristal na lampara ay sumisikat, ngunit ang puso ni Nicha del Rosario ay nanatiling patay. Sa kanyang ginintuang wheelchair, matigas ang ulong bilyonarya na tumitingin sa karamihan. Nasa kanya ang lahat, maliban sa isang paresngam magapaa na kayang humakbang. Biglang, isang gusgusing batang pulubi ang sumingit. Arnel Santos ang kanyang pangalan. Walang takot, itinuro niya ang pilak na platong reyna at sumiga, "Bigyan mo akong tira-tira mong pagkain. Papalakarin kita." Tumawa ang buong silid. Kinutiya ni Nicha. Iniisip na ito ay isang walang kwentang biro. Ibinigay niya ang kanyang tira-tira upang ipahiya lamang ang bata. Ngunit hindi naktagal ang tawanan. Sa loob lamang ng 2 minuto, ang plato ay walang laman. Isang imposibleng bagay ang nangyari. Nanginginig si Nicha. Namutla ang kanyang mukha. Isang malaking lihim na nakabaon sa loob ng maraming taon ang biglang sumabok sa gitnang piging. Ang dambuhalang kristal na lampara na nakasabit sa kisame ng mansyon ay sumisinag ng napakaliwanag, nagpapakinang sa bawat sulok ng silid na nababalutan ng marmol. Sa gitnang karangyaan na kayang magpatigil sa pahingang sinuman, tahimik na nakaupo si Nicha del Rosario. Ang 30 taong gulang na babay ay nakasuot ng bestida de seda na kulay esmeralda na espesyal na in-order mula sa Paris. Gayunpaman, ang kagandahan ng bestida ay tila salungat sa isang bagay na metal na nakakabit sa kanyang katawan, isang gintong silya de gulong na de kuryente. Para sa labas ng mundo, si Nicha del Rosario ay simbolo ng tagumpay. Siya ay isang batang bilyonarya, ang nag-iisang may-ari ng imperyo ng kosmetiko na Del Rosario Group na ang mga produkto ay kumalat sa buong Asya. Ang kanyang simetriko na mukha, matanggos na ilong at matalas na tingin ay madalas na nakikita sa mga pabalat ng business magazines. Ngunit, sa likod ng lahat ng zero sa kanyang bank account, si Nicha ay isang babae na nabubuhay sa isang tahimik at gintong hawla. Napakasigla ng umaga sa mansyon. Maraming katulong ang abala sa pagdadala ng puting liryo paboritong bulaklak ni Nicha at pagayos ng mahabang mesa na pupunuin ng mga world-class na pagkain. Ito ang kanyang 30 kaarawan. Isang mahalagang yukto na dapat ipagdiwang ng may tawanan. Ngunit para kay Nicha, ang kaarawan ay isa lamang mapait na paalala na 5 taon na siyang hindi nakakaranas ng sensasyon ng pagtapak sa damo o simpleng pagtayo upang yakapin ang isang tao. "Senyora, ang dekorasyon ba sa hardin ay naayon sa inyong kagustuhan?" Tanong isang hepengang butler, nanginginig ang boses. Takot makamaling ang salita, hindi agad sumagot si Nicha. Tinignan lang niya ang malaking bintana na nagpapakita ng 1 hektarya ng hardin sa labas. Masyadong maraming bulaklak, malamig niyang sagot, ang kanyang boses ay patag at walang ekspresyon. "Gusto kong maging klase ang piging na ito, hindi parang isang murang tindahan ng bulaklak. Alisin ang kalahati." Yumuko ng malalim ang katulong at dali-daling umalis. Nagbuntong hininga ng malalim si Nicha. Kinuha niya ang kristal na baso na may mineral water sa kanyang tabi. Gayunpaman, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay bago niya mahigpit na nahawakan ang baso. Ang paralisis na naranasan niya pagkatapos ang isang trahedyang aksidente 5 taon na ang nakakaraan ay hindi lamang pumapatay sa kanyang mapaa, kundi dahan-dahan ding kumakain sa lambot ang kanyang puso. Siya ay naging isang taong mapanuri, mainitin ang ulo, at pakiramdam na lahat ng lumalapit sa kanya ay dahil lamang sa kanyang kayamanan. Sa kanyang paningin, ang pera ang nag-iisang tagapagtanggol. Ang pera ay makakabiling katapatan, ang pera ay makakabiling ang pribadong buhay, at ang pera ay makakapagtayo kam matataas na pader upang walang sinuman ang makakasakit sa kanya muli. Gayunpaman, sa pinakalobluban ng kanyang puso, mayroong isang kahungkagan na hindi mapupunan ng mamahaling bag o mga brilyante. Madalas niyang ginugugol ang gabi sa pagtingin sa kanyang mawalang silbing pa, nagtatanong sa Diyos kung bakit ang pinakamodernong teknolohiya ng medisina sa Amerika at Europa na binayaran niya
Nang mahal ay hindi pa rin makapaglakad sa kanya ng isang hakbang. Ang mansyon, kahit puno nga taong nagtatrabaho para sa kanya, ay parang isang malaking libingan. Walang malapit na kaibigan si Nietzsche, lalo na kasintahan. Para sa kanya, bawat tao ay may presyo at mas gusto niyang maging mamimili kaysa magkaroon ng utang na loob. Ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay ang pamumuno sa mga pulong sa pamamagitan ng video call, pagsubaybay sa mga graph ng benta, at pagmumura sa sinumang nagkakamali kahit sa pinakamaliit na bagay. Nararamdaman niya na kung hindi siya magiging mahigpit, kaawaan siyang mundo, at mas gugustuhin ni Nietzsche del Rosario na kamuhian kaysa kaawaan. Habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa malaking salamin, pininturahan ni Nietzsche ang kanyang malabing ang matingkat na pulang lipstick. Kailangan niyang magmukhang perpekto. Ngayong gabi, ang manangungunang negosyante, celebrity at opisyal ay darating sa kanyang kaarawan. Upo siya sa kanyang gintong silya de gulong na parang isang reyna sa kanyang trono, ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Bagaman nararamdaman niya ang kanyang sarili na mahina, hindi niya alam na sa loob ng ilang oras, ang pader ng kayabangan na kanyang itinayo ng may hirap ay guguho sa kamay ng isang bata na walang kahit sapatos. Nausimula na ang piying. Ang tsuno ng gepesong kristal na naukikis-kisen at ang himin na klasikong musika mula sa isang sikat na orkestra ay pumuno sa maingel na bulwagan na mensyon. Maingat na inikot ni Nietzsche del Rosario ang manibela ng kanyang silya de gulong. Lumipat siya mula sa isang grupo ng negosyante patungo sa isa pa. Nagbigay siyang formal na ngiti, isang ngiting sinanay niya sa harap ng salamin na abot lamang sa kanyang nalabi. Ngunit hindi kailanman umabot sa kanyang malamig na mga mata. Pinupuri siyang lahat. Pinupuri nila ang kanyang bestida, ang kanyang kagandahan, at siyempre ang pagtaas ng presyo ng stock ng kanyang kumpanya ngayong taon. Mukha kang kamangha-mangha ngayong gabi. Nietzsche, wikang isang kasamahan sa negosyo habang itinaas ang kanyang kopitang champagne. Ang iyong lakas ay tunay na nagbibigay inspirasyon sa aming lahat. Pinatunayan mo na ang pisikal na limitasyon ay hindi hadlang upang pamunuan ang mundo. Tumango lamang ng bahagya si Nietzsche, nagbibigay ng maikli at matalim na tugon. Sa kalooban niya, gusto niyang sumigaw. Ang salitang nagbibigay inspirasyon para sa kanya ay parang isang pino na pangungutya. Pinupuri nila siya dahil hindi nila kailangang maramdaman kung gaano kahirap ang kailangan ng tulong upang lumipat lamang mula sa kama patungo sa banyo. Hindi nila alam kung gaano bawat gabi ay kailangan niyang pigilin ang luha habang hinihilot ng mga therapist ang kanyang paa na nananatiling kasing lamig ng yelo at walang tugon sa anumang stimuli. Ang normal na sitwasyong ito na mukhang napakayos at perpekto sa labas ay napakahina pala. Nararamdaman ni Nietzsche na parang isang mamahaling florera ng porselana na may malaking lamat sa gitna. Ngunit patuloy na binabalutan ng ginto upang magmukhang buo. Ang nakatagong problema ay lumalabas tuwing siya ay nag-iisa. Kamakailan, nagsimulang maramdaman ni Nietzsche ang matinding sakit sa kanyang likod. Side effect itong masyadong matagal na pagkakaupo. At nagbabala na ang kanyang pribadong doktor na kung hindi niya agad makahanap ng paraan upang maibalik ang sirkulasyon ng kanyang dugo, maring lumala ang kanyang kondisyon. Gayunpaman, tumanggi si Nietzsche na magpakita ng kahinaan. Siya ay isang babaeng bakal. Tinatakpan niya ang kanyang sakit sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mas mahirap at pagiging mas masungit sa kanyang mga empleyado. Kahit sa kaarawan niyang ito, nasisante niya ang isang sekretarya dahil lang sa maling pagkasulat ng pangalan ng isa sa mahahalagang bisita sa listahan ng imbitasyon. Nararamdaman niya na kung mawawalan siya ng kahit kaunting kontrol sa kanyang kapaligiran, ang kanyang basak na buhay ay guguho ng pira-piraso. Lalong naging halata ang mga tanda ng kahinaan ng magsimula ang hapunan. Nakita ni Nietzsche ang mga bisita na nakatayo, malayang naglalakad patungo sa buffet table, tumatawa habang may dalang plato at paminsan-minsan ay sumasayaw ng bahagya sa tuktok ng musika.
Ang simpleng tanawin na iyon mga taong naglalakad ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang pilak na tinidor, inihaw ang isang piraso ngang mamahaling wagyu sa kanyang plato, ngunit nawalan siya engga na kumain. Anumang sarap ngang pagkain ay nagiging matabang nang mapagtanto niya na ang lahat ng kanyang yaman ay hindi makakabili ng isang bagay na pinakagusto niya, ang kalayaan na makatayo sa sarili niyang mapaa. Sa sulok ng silid, nakita niya ang isang katulong na nagayos ng mantel. Mukhang pagod ang katulong at pinagpapawisan, ngunit kaya niyang tumayo ng tuwid. Nakaramdam si Nietzsche ngang matinding inggit. Bakit siya, na maliit lang ang sahod, ay may malusok na mga paa? Samantalang ako, na kayang bilhin ang ospital na ito, ay nakatali sa silya na ito. Naisip niya ng may pait. Madalas lumitaw ang mga ganitong madidilim na kaisipan. Sinasira ang kanyang katinuan sa gitna ng karangyaan. Bawat batingang maligayang kaarawan na kanyang natanggap ngayong gabi ay parang paulit-ulit na walang saysay na panalangin. Naramdaman niya ang pagkainis sa pagpapanggap na ito. Naiinis siya sa mga taong yumuyuko ng may pagalang sa kanya dahil sa pera, ngunit nagbubulungan sa likod tungkol sa kung gaano kaawa-awa ang lumpo na bilyonarya. Habang sinisikap ni Nietzsche na kontrolin ang kanyang pahinga at emosyon, isang maliit na kaguluhan ang narinig mula sa pangunahing pasukan na patungo sa hardin. Ang hiyawan ng magwardiya at tunog ng mabibigat na bagay na nagiskisan ay umagaw sa atensyon ng mga bisita. Sumimangot si Nietzsche, nararamdaman na nababalewala ang kanyang autoridad. Sa gitna ng isang piging na napakalinis at organisado, lumitaw ang isang anomalya. Isang maliit na bata na may kasuotan na malayo sa nararapat ang nagsisikap na makapasok sa comfort zone ng bilyonarya. Dalawang malalaking gwardiya ang nahirapang pigilan ang isang maliksi na batang lalaki. Ang bata ay nakasuot ng sando na kupas na ang kulay at shorts na punit sa ibaba. Ang kanyang maruruming pa na walang sapin ay nag-iwan bakas ng lupa sa bagong pinakintap na marmol na sahig. Agad na lumayo ang mga bisita. Tinatakpan ang kanilang ilong na parang ang amoy ng kahirapan na dala ng bata ay maaring kumalat sa hangin. Bitawan niyo siya, utos ni Nietzsche na tumataas ang boses, hindi dahil sa awa, kundi dahil pakiramdam niya ay nasisira ang estetika ng kanyang piging. Agad na binitawan ng magwardiya ang bata. Ang bata na si Arnel Santos ay tumayo ng tuwid sa gitna ng bilog ng mga bisita na nakasuot ng mamahaling bestida at tuksedo. Hindi siya mukhang natatakot. Ang kanyang maitim na mga mata ay direktang nakatingin kay Nietzsche del Rosario na nasa kanyang gintong silya de gulong. Mayroong kakaiba sa tingin ng 10 taong gulang na bata na nakpadama ng pakailang kay Nietzsche. Isang kalmadong tapang na bihirang makita kahit sa pinakamatatag niyang kasamahan sa negosyo. Sino ka? Paano nakapasok ang isang maliit na pulubi na tulad mo dito? Tanong ni Nietzsche na may paggamak. Iginawi niya ang kanyang kamay sa katulong upang ilayo ang lalagyan ng pagkain sa abot ni Arnel. Hindi sinagot ni Arnel Santos ang tanong sa karaniwang paraan. Hindi niya pinansin ang magatingin ng pagkasuklam mula sa mga nakapaligid sa kanya. Sa halip na magmakaawang ang pera o humingi ng tawad sa paglusot, lumapit siya ng isang hakbang kay Nietzsche. Itinuro niya ang pilak na plato ni Nietzsche na mayroon pa ring tirang piraso ng karne at mamahaling gulay na halos hindi nagalaw. Bigyan mo ako ng tira-tira mong pagkain. Malakas at malinaw ang boses ni Arnel, umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na biglang naging tahimik. Kung ibibigay mo ito sa akin, papalakarin kita. Ang nakakapanindig balahibong katahimikan ay biglang naputol ng isang solong tawa. Humalahak si Nietzsche del Rosario, ngunit ito ay tawa na punong paghamak at kapaitan. Lumingon siya sa kanyang bisita na para bang gusto niyang ibahagi ang pinakakabaliwang biro sa siglo. Narinig niyo ba iyon? Tanong ni Nietzsche habang pinupunasan ang gilid ng kanyang mata na bahagyang lumuha dahil sa tawa. Sabi ngang batang ito, kaya niya akong palakarin. Ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo na binayaran kong milyon-milyong dolyar ay nabigo.
At ngayon, isang batang pulubi ang dumating at nangangako ang himala para lamang sa isang platong tira-tira. Nagsimula na ring tumawa ang ibang mabisita. Nagsama-sama ang kanilang magatinik upang maging isang alon ngang pangungutya na nakatuon kay Arnel. Balif siguro siya, bulong ang isang sosyalista. O baka gutom na gutom lang kaya hindi na gumagana ang utak niya, sagot ng isa pa. Muling tiningnan ni Nietzsche si Arnel. Ang kanyang tawa ay nawala na, napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Naramdaman niya ang kahihiyan. Para kay Nietzsche, ang pangako ni Arnel ay isang pangungutya sa paghihirap na kanyang dinadala sa loob ng nakaraang 5 taon. Ang paralisis na ito ang kanyang pinakamalalim na sugat at hindi niya hahayaan ang isang pulubi na gawin itong biro sa kanyang sariling kaarawan. Alam mo bata, iginalaw ni Nietzsche ang kanyang silya de gulong papalapit hanggang sa 1 metro na lang ang pagitan nila ni Arnel. Maraming tao ang sumusubo na dayain ako para makuha ang pera ko. Pero ikaw ay gumagamit ng walang saysay na pag-asa bilang kapalit. Napakawalang awa niyan, kahit para sa isang pulubi. Hindi gumalaw si Arnel. Hindi siya tumawa, hindi rin natakot, patuloy niyang itinuro ang plato gamit ang kanyang maruruming daliri. Hindi ko kailangan ang pera mo. Kailangan ko lang ang tira-tira mong pagkain para busugin ang tiyan ko bago ko gawin ang aking bahagi. Ibigay mo sa akin. At 2 minuto, pagkatapos kong matapos, makakatayo ka. Ang ikalawang pahayag na yon ay parang isang bukas na hamon sa harap ng daan-daang saksi. Naramdaman ni Nietzsche ang kanyang dibdib na masikip dahil sa galit na may halong kakaibang pagtataka. Ang dating masayahin na kapaligiran ng piging ay naging isang madilim na tanghalan ng drama. Naramdaman ni Nietzsche na lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Naghihintay kung paano tutugunan ng bilyonarya ang kahihiyan na nabalutan ng mahiwagang pangako. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa isang lumusot, kundi tungkol sa pagpapahalaga sa sarili ni Nietzsche na sinusubukan sa pinakasensitibong punto ng kanyang buhay. Namula ang mukha ni Nietzsche, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa matinding galit. Naramdaman niyang nilalantat ni Arnel ang kanyang kahinaan sa harap ng lahat ng taong sinisikap niyang pahangain. Para kay Nietzsche, ang lumpo ng nga pa ay ang tanging butas kung saan siya mapagtatawanan ng mundo. At ang batang ito ay sinaksak ng kutsilyo sa mismong butas na iyon. Napakalakas ng loop mo, bulong ni Nietzsche. Nanginginig ang kanyang boses sa pagpipigil ng emosyon. Akala mo ba ang aking paralisis ay isang sirkus? Akala mo ba ay makakapasok ka sa aking bahay, guluhin ang aking piging, at bigyan akong maling pag-asa na parang ikaw ay Diyos? Mahigpit na kinapitan ni Nietzsche ang armrest ng kanyang gintong silya de gulong hanggang sa pumuti ang kanyang mabuko. Isang matinding kahihiyan ang sumalanta sa kanya. Inisip niya na bukas ng umaga, isusulat na mga headline, Bilyonaryong Nietzsche del Rosario, niloko ng isang batang pulubi sa kanyang kaarawan. Ang karangalan na kanyang itinayo sa pamamagitan ng pader ng pera ay tila nalalapit sa pagguho sa pamamagitan lamang ang presensya ng isang bata na ang amoy ng katawan ay nagsisimula ng bumara sa ilong. Umalis ka dito, sigaw ni Nietzsche bigla. Ang kanyang boses ay naging basag at matinis, dahilan para mapatalon ang ilang bisita sa gulat. Guardia, palabasin ninyo siya. Huwag ninyo siyang payagang makahawak ang kahit ano pa sa bahay na ito. Ngunit, habang sumusulong ang gwardiya upang dakpin si Arnel, hindi man lang nagtangkang tumakas ang bata. Sa halip, nakrus ng braso si Arnel at tiningnan si Nietzsche nang may napakatahimik na tingin na tila may pagkaawa pa. Takot ka ba, senyora? Maikling tanong ni Arnel. Takot ka ba kung sakaling totoo ang sinasabi ko at wala ka ng dahilan upang maging malupit sa lahat dahil lamang sa sakit ng iyong mga paa? Ang tanong na iyon ay tumama kay Nietzsche sa pinakaloob ng kanyang puso. Naramdaman niyang parang nakahubad siya. Totoo ba na ginamit niya ang kanyang paralisis bilang panangga upang maging isang taong puno ng kapaitan at lamig? Ang kanyang galit ay napalitan ngayon ng
matinding pagkalito. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang nga mata, hindi luha ngang kalungkutan, kundi luha ngang nasugatan na pagpapahalaga sa sarili. Ayaw niyang maramdaman ang kahinaan at ayaw niya sa katotohanan na kayang basahin ng isang batang pulubi ang nilalaman ng kanyang puso. Hindi ako natatakot sa kahit ano, sagot ni Nietzsche sa mas mababang tono ngunit puno ng put. Hindi ko lang matiis makita ang marumi mong mukha na dinudumihan ang araw ko dito. Sa kanilang paligid, lalong lumakas ang bulungan nga bisita. Nagsimula na ang ilan na maglabas ng mga cellphone. Kinukunan ang nangyayari. Nararamdaman ni Nietzsche ang paghusga mula sa mga tao sa kanyang paligid. Ang ilan ay pakiramdam na masyadong malupit si Nietzsche sa bata. Ang ilan naman ay gusto makita kung paano babasagin ni Nietzsche ang bata. Ang social pressure ay nakpadama kay Nietzsche na siya ay napipilitan. Ang damdamin ni Nietzsche ay makahalo na saktang pagpapahalaga sa sarili at hamon sa kanyang ego. Gusto niyang patunayan sa lahat na ang batang ito ay isang manloloko. Gusto niyang makita si Arnel na mabigo upang may kulong niya ito at makabalik sa kanyang ligtas na mundo. Ngunit sa pinakamaliit na sulok ng kanyang pinakamadilim na puso, may isang maliit na tinik na bumubulong. Paano kung tama siya? Humugot ng malalim na hininga si Nietzsche, sinisikap kontrolin ang sarili. Pinunasan niya ang luhang halos bumaba na may magaspang na galaw. Sumingkit ang kanyang mamata, nakatingin kay Arnel na matatag pa ring nakatayo sa harap niya. Ang emosyon na dating sumasabog ay nagsimula ng maging isang malamig na plano. Lalaruin niya ang larong ang batang ito, hindi dahil sa naniniwala siya, kundi dahil gusto niyang sirain ang pag-asa mismo sa harap ng publiko. Sige, sabi ni Nietzsche sa wakas. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit nakamamatay. Gusto mong tira-tira, makukuha mo, ngunit tandaan, kung sa loob ng 2 minuto, pagkatapos walang laman ang iyong plato ay hindi ako nakatayo, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang araw sa labas ng rehas ng bilangguan habang buhay. Ang banta na iyon ay nakpalamig sa maringal na bulwagan. Pinigil nga bisita ang kanilang pahinga. Napagtanto na hindi nagbibiro ang bilyonarya, ngunit si Arnel Santos ay tumango lamang ng dahan-dahan. Tila ang bantangang habambuhay na pagkakakulong ay hangin lamang sa kanya. Nananatili siyang kalmado, isang katahimikan na nagsisimulang maging kakaiba para sa sinumang nakakakita sa kanya. Senyales ni Nietzsche ang kanyang pribadong katulong. Hindi naktagal, isang pila na plato ang inilagay sa maliit na mesa sa harap ni Arnel. Ang plato ay naglalaman ng mga tirang pirasong steak na malamig na, ilang lanta na gulay, at mga buto na halos wala ng laman. Ito ang huling pagamak mula kay Nietzsche. Hindi siya nagbigay bagong, disenteng pagkain, kundi talagang tira-tira ayon sa literal na kahilingan ng bata. Sige, bata, lasapin mo ang handa sa aking karawan, sabi ni Nietzsche na may pilit na mapanguyam ng ngiti. Walang pag-aalinlangan, umupo si Arnel sa malamig na marmol na sahig. Nagsimula siyang kumain. Ang tanawin na iyon ay napakasama at nakakasakit sa puso. Isang gusgusing bata ang nakaupo ng nakakrus ang mga binti sa gitna ng karangyaan ng pigingang bilyonarya. Kinakain ang tira-tira gamit ang kanyang nga hubad na kamay sa ilalim ng ilaw ng kristal na lampara at tingin ng daan-daang pares ng mata na humuhusga. Gayunpaman, hindi kumain ng nagmamadali si Arnel tulad ng karaniwang gutom na tao. Ngumuya siya ng dahan-dahan na tila ang bawat subo ay bahagi ng isang mahalagang ritual. Pinagmasdan ni Nietzsche ang bawat galaw ni Arnel. Mayroong kakaiba sa paraan ng pagkain ng bata na nagpaalala sa kanya ng isang lumang alaala na napakalayo at nakabaon sa kanyang alaala. Isang alaala ng kanyang pagkabata, nung buhay pa ang kanyang ama at nung hindi pa sila ganito kayaman. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang ganoong paraan ng pagkain na punong pasasalamat sa isang lugar maraming taon na ang nakakaraan. Ang put sa puso ni Nika ay nagsimulang guluhin ng isang pagtataka na hindi niya may paliwanag. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Nietzsche bigla. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lakas tulad kanina, para lang sa pagkain. Kung gutom ka,
Pwede kang humingi sa likod ng kusina at bibigyan ka ng aking nakatulong ng isang buong platong bagong kanin. Bakit kailangan sa harap ngang lahat? Bakit kailangan mangako ngang isang imposibleng bagay? Lunok ni Arnel ang huling subo niya at tiningnan si Nietzsche dahil hindi mo kailangan ng nagmamakaawa sa iyo, senyora. Napapalibutan ka na ng libu-libong tao na nagmamakaawa sa iyong kayamanan araw-araw. Kailangan mong isang hahamon sa iyong kayabangan, sagot ni Arnel ng tuwiran. Pinunasan niya ang kanyang bibig ng likod ng marumi niyang kamay. Nagsimulang makbulungan ang mga bisita. Pakiramdam nila ay mayroong napakagaling na tapang ang batang ito o marahil ay nawala na talaga ang kanyang katinuan. Naramdaman ng ilang negosyante doon na ito ang pinakamahusay na aliwan na nakita nila sa anumang piging ng kaarawan. Inilabas nila ang kanilang mamahaling relo, handang magbilang pababa sa ipinangakong oras. Tapos na, wika ni Arnel habang inilalagay ang malinis ng pilak na plato sa sahig. Tumayo siya at lumapit kay Nietzsche. Ngayon, ibigay mo ang kamay mo sa akin. Nag-atubili si Nietzsche saglit. Nakita niya ang mga kamay ni Arnel na itim dahil sa alikabok ng kalsada. Pakiramdam niya ay nandidiri siya kung hahawakan ng kanyang pinong balat ang dumi na iyon. Ngunit, sa ilalim nga presyon ng daan-daang matang nanonood, pakiramdam ni Nietzsche ay wala siyang pagpipilian kundi sundin ang larong ito hanggang sa huli. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kanang kamay. Nang hawakan ng maliliit at magaspang na daliri ni Arnel ang balat ni Nietzsche, isang kakaibang sensasyon ang kumalat sa brasong bilyonarya, hindi lamig kundi isang malambot na init. Sa isang saglit, naramdaman ni Nietzsche na tila hindi siya nakikipag-ugnayan sa isang pulubi, kundi sa isang taong may mas mataas na autoridad kaysa sa kanya. 2 minuto, simula ngayon, sabi ni Arnel na may mabigat at punong kumpiyansa na boses. Hindi niya binawi ang kamay ni Nietzsche, bakkus ay direkta itong tiningnan sa mga matang babae, na parang nahahanap ngang isang bagay na nakatago sa likod ng kanyang pagkamakasarili. Ito ang simula ngang isang hindi inaasahang pagkakataon na magbabago sa buong buhay ni Nietzsche del Rosario, isang sandali na lumampas sa anumang lohika ng medisina na nabili niya. Ang kapaligiran sa loob-en ni bulwagan ay biglang naging napakaginaw. Ganap na katahimikan ang bumaba na parang makapal na hamok na bumabalot sa bawat bisita na ngayon ay nakatayo ng walang galaw sa kanilang pwesto. Tanging ang tunong ngang paktibok ngang malaking orasan sa sulok ngang silit ang naririnig na parang nangungutya sa katahimikan. Naramdaman ni Nietzsche ang mabilis na tibok ngang kanyang puso. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, isang purong pag-asa na may halong matinding takot. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan na iyon mula sa karamihan ng bisita. Isang lalaking matikas ang katawan na nakasuot ng mamahaling suet na kulay abo ang lumapit. Siya si Dr. Alejandro, ang pinuno ng pribadong medical team ni Nietzsche na binayaran ng bilyon-bilyong piso para alagaan siya. Tamanaang gibiro na ito, Nika, sigaw, ni Dr. Alejandro na may pilit na boses na puno NG autoridad. Ito ay talagang kahihiyan sa agam NG medisina. Ang batang, ito ay isa lamang manloloko sa lansangan na nagahanap NG entablado sa iyong piging. Hayaan mo ang gwardiya na dalhin siya bago siya gumawa ng anumang bagay na makakasama sa iyong nga ugat. Ang masalita ni Dr. Alejandro ay nagdulot ng chain reaction. Ang mga bisita na tahimik kanina ay muling nagsimulang magsalita. Sa pagkakataong ito ay may mas mapanguyam na tono. Tama, Nietzsche, huwag mong hayaang hawakan kanduming lansangan na iyan, sigaw isang sosyalista mula sa likod. Ito ay nakakahiya. Anong klaseng piging ang kaarawan ito? Naramdaman ni Nika na gumuguho ang kanyang mundo. Sa isang banda, ang lohikang medisina na kanyang pinaniniwalaan sa loob ng mahabang panahon ay nagrebelde. Sinasabi sa kanya na bawin ang kanyang kamay at murahin si Arnel. Sa kabilang banda, mayroong kakaibang nangyayari sa kanyang kamay.
Ang init mula sa palat ni Arnel ay hindi nawala, bagkus ay lalong lumakas, umaakyat sa kanyang balikat. Huwag kang makinig sa kanila, bulong ni Arnel ng mahina, halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Takot lang sila sa mga bagay na hindi nila mabibili ng pera. Tiningnan ni Nietzsche si Dr. Alejandro at pagkatapos ay bumaling sa iba pang mga bisita. Nakita niya ang mga mukhang nga taong itinuring niyang kaibigan sa loob ang mahabang panahon. Ngunit ngayon ay tilam nga mandaragit na naghihintay ngang kanyang pagkabigo. Hindi nila pinapansin kung makakaya niyang lumakad o hindi. Gusto lang nilang matapos ang drama na ito ayon sa kanilang social status. Lalong naging komplikado ang laban sa loob ni Nietzsche. Nararamdaman niyang nakakulong siya sa pagitan ng autoridad ng agham na nabigo siyang pagalingin at isang gusgusing bata na nagbibigay sa kanya ng walang basehang pag-asa. Tumahimik kayong lahat. Biglang sigaw ni Nietzsche, dahilan para mapatalon si Dr. Alejandro at umatras ng isang hakbang. Ito ang aking bahay. Ito ang aking kaarawan. Kung gusto kong gumugol NG 2 minuto sa isang pulubi, iyon ay problema ko. Ang galit ni Nietzsche ay nakpabalik sa tensyon ng kapaligiran. Gayunpaman, nagsimula siyang makaranas ng pisikal na paghihirap. Dahil sa matinding emosyonal na tensyon, nagsimulang manigas at sumakit ang likod ni Nietzsche na pangiwi siya sa sakit. Bahagyang bumaksak ang kanyang katawan sa gintong silya de gulong. Nagsimulang magpanik ang makatulong at gustong lumapit upang bigyan siyang pampawalang sakit. Ang ngunit lalo pang hinigpitan ni Arnel Santos ang pagkakahawak sa kamay ni Nika. Isang minuto na lang, wika ni Arnel. Ang kanyang mamata ay nanatiling kalmado kahit na sa paligid niya ay nagsimulang magtulakan at magtalo ang mga tao. Lalong naging magulo ang sitwasyon nang ang ilang bisita ay nagsimulang hindi comfortable at nagdesisyon na umalis. Samantalang ang iba ay nanatili lamang upang makita si Nietzsche na mapahiya. Naramdaman ni Nietzsche ang pagkahilo, ang bulong nga boses, ang matapang na amoy ng pabango at ang sumisinak na kristal na lampara na tila umiikot sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay nasa bingit na siyang nerbiyos na pagkasira. Ito ang bigat ng kanyang estado. Bawat segundo ngang kanyang pagkabigo ay isang pampublikong panorin. Maring ipinikit ni Nietzsche ang kanyang nga mata. Pakiramdam niya ay napakabobo niya. Bakit niya hinayaan ang kanyang sarili na maging sentro ng atensyon sa isang imposibleng drama na ito? Pakiramdam niya ay itinataya niya ang natitirang dignidad na mayroon siya sa pangako ng isang 10 taong gulang na bata. Sa gitnang lumalalang kaguluhan, naramdaman ni Nietzsche ang matinding kalungkutan. Sa loob ng sarili niyang bahay, sa gitnang daan-daang bisita, naramdaman niya na walang sinuman ang tunay na kakampi niya maliban marahil sa maliit, marumi at mainit na kamay na nakahawak pa rin sa kanyang madaliri. 1 minuto at 30 segundo na ang lumipas. Ang pag-asa na sandaling kumislap ng bahagya sa puso ni Nietzsche ay namatay na, napalitan ng isang kahihiyan na nagbabaga hanggang sa kanyang mabuto. Tumingin siya sa paligid. Nagsimulang tumawa ng malakas ang matao. Mayroon pa ngang nagsimulang umalis sa bulwagan habang umiling-iling ng may paghamak. Naramdaman ni Nika na parang isang payaso siya sa kanyang sariling gintong trono. Malapit na ang oras. Bilyonarya. Ang boses ni Dr. Alejandro ay punong tagumpay. Tila ang pagkabigo ni Nietzsche na lumakat ay isang tagumpay para sa kanyang ego bilang isang mediko. Tingnan mo, ang iyong mga paa ay nananatiling walang galaw na parang bato. Sayang lang ang iyong oras at dignidad para sa isang mabahong bata. Yumuko ng malalim si Nietzsche. Ang maluha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang bumaksak. Binasa nito ang kanyang mamahaling bestida na kulay esmeralda. Pakiramdam niya ay nasa pinakamababang punto siya ng kanyang buhay. Hindi lang dahil sa kanyang ngapaan na lumpo, kundi dahil napagtanto niya kung gaano kalungkot ang buhay na kanyang pinamuhay sa loob ng matagal na panahon. Nasa kanya ang lahat, ngunit wala siyang sinuman. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siyang tadhana ng kanyang pera
At ngayon ay nang walang saysay na pag-asa na ibinigay ni Arnel. Arnel, bulong ni Nietzsche. Ang kanyang boses ay naging basak dahil sa iyak. Itigil mo na. Bitawan mo ang kamay ko. Sapat na ang kahihiyan na naramdaman ko ngayong araw. Umalis ka na bago katuluyan dalhin na gwardiya sa presinto. Naramdaman ni Nietzsche na lalong bumibigat ang kanyang malamig na mga paa. Para sa kanya, ang nakakapanakit na katahimikan na ito ay patunay na hindi kailanman nagkaroon ng himala para sa mga taong tulad niya na ang puso ay nanigas na. Pakiramdam niya ay nabigo siya bilang isang tao. Ang kayamanan na kanyang ipinagmamalaki ay tila walang silbing basura. Gusto lang niyang mawala. Gusto niyang lamunin siyang lupa upang hindi na niya kailangan pang makita ang mga mukhang puno ng pangungutya sa harap niya. 10 segundo na lang, Senyora, matatak ang boses ni Arnel. Hindi ito naapektuhan ng higbi ni Nietzsche o nga mapanghama na hiyawan mula sa mga bisita. Huwag kang tumingin sa iyong nga paa na walang galaw. Tumingin ka sa loop ng iyong puso na matagal mong ikinulong. Nagsimulang magbilang pababa ang mga bisita ng may mapanguyam na tono. 5, 4, 3, 2. Ang kanilang mga boses ay umaling-aungaw na parang kampana ng kamatayan para sa pagpapahalaga sa sarili ni Nietzsche. Sa huling segundo, maring ipinikit ni Nietzsche ang kanyang mata. Inihahanda ang sarili na utusan ang gwardiya na dakpin si Arnel at tapusin ang lahat ng pagpapanggap na ito ng may sumasabog na galit. Ngunit eksakto sa 10 segundo nang umabot ang bilang sa 1, isang matalim na sakit na parang kuryente ang biglang dumaloy. Mula sa dulongang daliri ng paa ni Nietzsche, umakyat sa kanyang tuhod at sumabog sa pinanggagalingan ng kanyang hita. Napatayo si Nietzsche, nanigas ang kanyang katawan sa silya de gulong. Napakatotoong sakit na iyon, napakalakas, halos sumigaw siya. Ngunit ang sakit na iyon ay iba sa karaniwan niyang nararamdamang sakit sa likod. Ang sakit na ito ay parang buhay. Panahon na, bulong ni Arnel. Ang kanyang boses ay napakalapit na ngayon sa tainga ni Nietzsche. Ang pagpipilian ay sa iyo na ngayon. Manatiling nakaupo at ipagpatuloy ang pagkaput sa mundo o tumayo at tingnan kung sino talaga ako. Binuksan ni Nietzsche ang kanyang mamata. Ang kanyang mundo na dating madilim at gumuho, ngayon ay tila nanginginig ng husto. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa matinding kiliti na nagsimulang kumalat sa kanyang dalawang paa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Nietzsche na ang kanyang mapaa ay hindi na parang patay na kahoy. Naramdaman niya ang mainit na daloy, ng dugo na parang yelo na natutunaw pagkatapos ng napakahabang taglamig. Sa kanyang pinakamababang punto, sa gitnang pangungutiang daan-daang tao, napagtanto ni Nietzsche na ito ang mahalagang sandali, susuko sa paralisis ang kanyang kaluluwa o kukuhang pinakamalaking panganib sa kanyang buhay. Ang masandaling iyon ay tila walang hanggan. Tiningnan ni Nietzsche ang kanyang dalawang paa na balot pa rin ng mamahaling high heels, ngunit ngayon ay tila iba ang pakiramdam. Mayroong pino na panginginig na pumipintig doon. Isang buhay na sa loob ng 5 taon ay itinuring niyang patay na. Nagsimula nang tumalikod ang nabisita, iniisip na tapos na ang palabas at nabigo si Arnel, ibinigay pa nga ni Dr. Alejandro ang senyales sa 2 gwardiya upang agad na kalatkarin si Arnel palabas ng mansyon. Hintay, sigaw ni Nietzsche. Ang kanyang boses ay basak ngunit puno ng diin. Tumigil ang mga gwardiya. Sumimanggot si Dr. Alejandro. Hindi nasiyahan na naantala ang kanyang autoridad. Hindi pinansin ni Nietzsche ang maito. Lumingon siya kay Arnel Santos na kalmado pa ring nakatingin sa kanya. Dahan-dahang binitawan ni Arnel ang pagkakahawa sa mga daliri ni Nietzsche at umalis ng isang hakbang. Senyora, ang pagtayo ay isang desisyon, hindi desisyon ng iyong mapaa, bulong ni Arnel ng mahina. Ngunit ang mga salitang iyon ay tumama sa lohika ni Nietzsche ng mas malakas kaysa sa isang sampal. Gumawa si Nietzsche ng isang malaking desisyon. Inilagay niya ang kanyang 2 kamay sa likod ng gintong silya de gulong.
Humugot siya ng malalim na hininga, pinupuno ang kanyang baga ng hangin na tila mas mabigat kaysa karaniwan. Alam niya na kung susubukan niya at mabibigo kung matutumba siya sa harap ng daan-daang pares ng mata na ito ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay mababasag ng pira-piraso magpakailanman. Siya ay magiging isang walang hanggang katatawanan. Ngunit kung hindi siya susubok ngayon, mananatili siyang patay sa loob ngintong hawla na ito. Nietzsche, huwag kang magpakasira. Permanenteng sira ang iyong ugat. Matutumba ka. Pigil ni Dr. Alejandro na may pagamak na tono. Hindi pinansin ni Nietzsche ang tinik na iyon. Pinili niyang paniwalaan ang init na kumalat mula sa talampakan ng paa na kahahawak lang ni Arnel. Ikinonsentra niya ang buong lakas niya, ang buong kagustuhan niyang mabuhay, sa mga kalamnan ng kanyang hita na sa loob ng mahabang panahon ay naging palamuti lamang ng bestida. Itinulak niya ang kanyang katawan pataas. Ito ang pinakamapanganib na sandali sa kanyang buhay. Dahan-dahan, umangat ang kanyang balakang mula sa malambot na unan ngang silya de gulong. Matinding nanginginig ang kanyang tuhod. Naglalabas ngang tunoh ng kasukasuan na parang kinakalawang. Ang magabisita na kanina ay gustong umalis ay muling bumalik. Ang kapaligiran ay naging tahimik. Napakatahimik na ang mabilis na pahinga ni Nietzsche ay malinaw na naririnig sa buong bulwagan. Huwag kang tumingin sa ibaba. Utos ni Arnel sa matatak na boses. Tumingin ka sa harap. Alalahanin mo ang maliit na hardin sa likod ng inyong lumang bahay. Alalahanin mo noong tumatakbo ka at hinahabol ang mga paru-paro kasama ang iyong ama. Nang marinig ang salitang ama, bumilis ang tibok ng puso ni Nietzsche. Paano nalaman ng batang ito ang tungkol sa pinakamahalagang alaala na matagal niyang tinatago, ang alaala na iyon ang naging huling gasolina para sa kanyang katawan? Ibinuhos ni Nietzsche ang lahat ng natitira niyang lakas. Sumigaw ang kanyang kalamnan dahil sa pilitan silang pinagtatrabaho matapos matulog ng matagal, ngunit hindi siya sumuko. Sa isang huling malakas na pagtula na punong determinasyon, binitawan ni Nietzsche ang kanyang hawak sa gintong silya de gulong. Umindayok ng bahagya ang kanyang katawan pakaliwa at pakanan. Hinahanap ang balanse na matagal nang nawala. Sumulong si Dr. Alejandro, gustong saluhin siya. Iniisip na matutumba si Nietzsche, ngunit itinaas ni Nietzsche ang kanyang kamay sa hangin. Iniutos sa lalaki na huwag siyang hawakan. Nang tumayo ng tuwid si Nietzsche, nang walang tulong ng silya de gulong, nang walang hawak ng sinuman, nakatayo siya sa sarili niyang paa, nakatingin ng diretso sa harap na may luha na ngayon ay umaagos ng malakas ngunit hindi dahil sa kalungkutan gumawa siyang desisyon na hindi na maging bihag ng sarili niyang katawan. At sa harap niya, isang maliit at makahulugang ngiti lamang ang ibinigay ni Arnel Santos, isang ngiting nagtatagong ng isang malaking lihim na malapit ng mabunyag. Ang bulwagan ay sumabok sa kaguluhan. Sumigaw ang mga bisita. Karamihan sa kanila ay nabitawan ang mga basong kristal hanggang sa mabasag ng pira-piraso sa marmol na sahig. Nasaksihan nila ang isang imposibleng bagay. Humakbang si Nietzsche del Rosario, isang nanginginig na hakbang. Pagkatapos ay isang mas matatag na ikalawang hakbang. Nakatayo si Dr. Alejandro ng walang imik, namutla ang kanyang mukha na parang nakakita ng multo. Ang agham ng medisina na kanyang pinaniniwalaan ay gumuho agad sa harap ng kanyang mata. Hindi ito possible. Ito ay salamangka. Sigaw ni Dr. Alejandro na basak ang boses. Akala nga mambabasa na si Arnel ay isang mahiwagang bata, isang batang manghihilot o mayroong supernatural na kapangyarihan na ibinigay sa pamamagitan ng tirang pagkain. Nagsimulang magbulungan ang mataw sa silid tungkol sa himala at kamay ng Diyos. Ngunit hindi naramdaman ni Nietzsche ang salamangka. Naramdaman niya ang isang pisikal na alaala. Habang humahakbang siya, naramdaman niya ang presyon sa mga partikular na puntong kanyang mga ugat sa paa. Eksakto tulad ng ginawa ni Arnel nang hawakan niya ang kanyang tuhod kanina.
Lumabas na ang dahilan kung bakit nakalakat si Nika ay hindi dahil sa ang tirang pagkain ay may mahiwagang kapangyarihan, kundi dahil ginawa ni Arnel ang isang napakatumpak na teknik ng stimulasyon ng nerbiyos na sinamahan ng psikolohikal na pagkabigla. Huminto si Nietzsche sa harap ni Arnel. Tiningnan niya ang bata ng may paggalang at matinding emosyon na hindi mapigilan. Sino ka talaga? Tanong ni Nietzsche. Ang kanyang boses ay naging bulong ngunit matalim. Bakit mo alam ang tungkol sa alaala ng aking ama? At paano mo nalaman kung paano pindutin ang naugat na iyon? Humugot ng malalim na hininga si Arnel Santos. Hindi na siya mukhang isang gutom na pulubi. Tuwid ang kanyang tindig at naging napakatahimik ng kanyang pananalita. Mang Santos ang pangalan ng aking ama. Senyora, mahina niyang sagot. Siya ang pribadong superngang inyong ama sa loob ng 15 taon. Siya rin ang madalas na naghihilot sa inyong mga paanoong nahulog kayo sa puno noong bata pa kayo, bago kayo naging isang mayabang na bilyonarya. Natihilan, si Nika. Ang kanyang alaala ay bumalik sa 20 taon na ang nakakaraan. Si Mang Santos, ang tapat na super ng kanyang ama na isa ring tradisyonal na manghihilot ng ugat-hilot master. Naalala niya kung paano laging pinupuring ang kanyang ama ang husay ng kamay ni Mang Santos. Ang aking ama ay sinibak. Ninyo 3 taon na ang nakakaraan, patuloy ni Arnel. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging mapait na katapatan. Dahil lamang sa naantala, siya sa pagsundo sa inyo dahil kailangan niyang dalhin ang aking ina na nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Hindi ninyo gustong pakinggan ang kanyang paliwanag. Siniba ninyo siya nang walang separation pay at pinabayaan ninyo siyang mamatay sa kahirapan 1 taon pagkatapos dahil wala siyang pambayad sa pagpapagamot. Ang buong silid ay biglang naging tahimik. Pakiramdam ni Nika ay kinukurot ang kanyang puso. Dahil mula pa nung simula, dumating si Arnel sa piging hindi upang magmakaawang ang pagkain para sa kanyang sarili. Dumating siya upang tuparin ang huling habilin ng kanyang ama bago namatay si Mang Santos. Araw-araw niyang sinasanay si Arnel tungkol sa mga punto nga ugat na makapapagaling sa paralysis dahil sa nerve trauma tulad ng naranasan ni Nietzsche. Alam ni Mang Santos na naaksidente si Nika at kahit na sinibak siya ng hindi patas, hindi niya kailanman kinamuhian si Nietzsche. Sa halip, naawa siya sa anak ng kanyang dating amo na ngayon ay naghihirap. Ipinagbilin ng aking ama, sabi ni Arnel habang nakatingin sa mga mata ni Nietzsche na nagsisimulang lumuha. Ibigay mo ang kaalamang ito kay Nietzsche kapag nasa pinakamababang punto na siya. Dahil sa sandaling iyon lamang handa ang kanyang puso na tumanggap ng pagaling. Ang tirang pagkain na hiningi ko kanina ay isa lamang pagsubok. Senyora, gusto malaman ng aking ama kung mayroon pa kayong kaunting pagpapakumbaba upang magbigay sa pinakamahina. Kung hindi ninyo ako binigyan ng tirang pagkain na iyon, hinding-hindi ko hahawakan ang inyong mga ugat. Napaupo si Nietzsche, hindi dahil muling nanghina ang kanyang mga paa, kundi dahil nadurog ang kanyang puso sa pagsisisi. Lumabas na ang taong kanyang nilapastangan ay ang taong nagtatago ngang susi sa kanyang pagaling. Lumabas na ang kanyang kayabangan sa lahat ng panahong iyon ang pangunahing hadlang para makahakbang ang kanyang ngapa. Si Arnel Santos, ang 10 taong gulang na bata na tinawag niyang marumi, ang may pinakamalinis na puso sa silid na iyon. Lumuhod si Nietzsche del Rosario sa marmol na sahig. Hindi pinansin ang kanyang mamahaling bestida na ngayon ay nakaladlad sa sahig. Umagos ang kanyang maluha, binubura ang kanyang perpektong makeup, ngunit sa unang pagkakataon, hindi niya pinansin ang kanyang hitsura. Sa harap ng daan-daang bisita na kanina ay sumasamba sa kanya, yumuko ng malalim ang bilyonarya sa harap ng isang batang pulubi. Arnel, patawarin mo ako, hikbi ni Nietzsche. Ang kanyang boses ay naging basag dahil sa matinding pagsisisi. Patawarin mo ang aking kayabangan, patawarin mo ang ginawa ko sa iyong ama. Tahimik lamang na nakatayo si Arnel Santos. Hindi siya nagpakita ng mukha ng kasiyahan o pagmamalaki dahil nagtagumpay siya na ipahiya ang isang bilyonarya. Sa halip,
Iniabot niya ang kanyang maliit at magaspang na kamay at dahan-dahang tinapik ang balikat ni Nietzsche. Isang gawa na nagpapakita ng kapanahunan na lampas sa kanyang edad. Patawad ka ng aking ama kahit bago pa man siya pumanaw, Senyora, mahina ni Arnel. Sabi niya, ang put ay nagpapabigat lamang sa mga paang isang tao upang lumakad. Ngayon, magaan na ang iyong nga paa. Huwag mo nang gamitin upang tapakan ang iba, kundi gamitin mo upang lumakad sa tabi nila. Pagkatapos ay tumalikod si Arnel nang hindi humihingi ngang kahit isang kusing, nang hindi man lang lumingon sa mga mamahaling pagkain na nakahanda pa rin. Lumakad siya nang tahimik patungo sa pintuan. Gusto siyang habulin ni Nietzsche, gustong ibigay ang lahat ng yaman na mayroon siya bilang kabayaran. Ngunit natigil ang kanyang mahakbang nang mapagtanto niya na ang pra ay hindi kailanman magiging sapat upang bayaran ang kanyang natanggap. Hindi kailangan ni Arnel ang kanyang yaman. Gusto lang ni Arnel na magbigay nga aral tungkol sa pagiging tao. Ang pahing ng caravan ay natapos ng walang pakipa ng kandila o pakputol ng cake. Umalis ang mabisita na may makahalong damdamin. Nag-uwi ngang isang kwento na mas mahalaga kaysa sa mga mamahaling regalo na kanilang natanggap. Nagbitiv sa tungkulin si Dr. Alejandro sa gabing iyon din, napagtanto na ang kanyang doctorate degree ay walang halaga kumpara sa katapatan ng isang batang kalye. Pagkatapos ng ilang buwan, lubusang nagbago ang buhay ni Nietzsche del Rosario. Hindi na siya kilala bilang isang malamig at mayabang na bilyonarya. Ang kanyang marangyang mansyon ngayon ay madalas nabukas para sa mga batang kalye. Nagtatag siya ngang isang libreng Nerve Rehabilitation Foundation na pinangalan ng bahay ni Mang Santos bilang pagbibigay pugay sa lalaking kanyang sinaktan ngunit nagligtas sa kanya. Nakalakad na muli si Nietzsche, hindi lamang pisikal, kundi lumakat din bilang isang bagong tao na may empatiya. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng malalim na aral sa buhay para sa sinuman. Madalas, ang pagaling at mga himala na ating hinahanap ay hindi matatagpuan sa mga mamahaling bagay o makabagong teknolohiya, kundi sa pahingi ng tawad at kakayahang magpakumbaba. Ang kayamanan ay kayang magtayong pader, ngunit ang pagpapakumbaba lamang ang kayang magtayong tulay. Huwag kailanman maliitin ang sinuman. Dahil maaring ang taong pinakamababa sa ating paningin ay ang tagapagdala ng susi sa ating kaligayahan na matagal nang nakakandado. Madalas nakatayo si Nietzsche sa balkonaheng kanyang bahay, nakatingin sa tarangkahan, umaasa na balang araw ay dadaan muli ang batang nagngangalang Arnel Santos, hindi upang pagalingin siya, kundi upang pasalamatan siya dahil itinuro nito sa kanya na ang tunay na buhay ay nagsisimula kapag huminto tayo sa pakiramdam na mas mataas tayo kaysa sa ibang tao.